at yung loyalty sa kanya ng Kongreso, halimbawa, ay pwedeng mawala. Ang daming allegations sa kanya, one after the other, that could even amount to what we call betrayal of public trust. I would not be surprised kung pwede rin siyang i-impeach, of course, if the opposition would have the numbers. Ngayon, ang tanong, attorney, may bilang ba, halimbawa, ang kampo nila sa Sara Duterte, considering na ang Kongreso, kakampi ng Pangulo. Well, kakampi nila ang Pangulo, hindi dahil loyal sila sa Pangulo, mahina ang party system sa atin. Kakampi nila dahil siya ang Pangulo. Kung palindak na siya, di ba? Posible ba siyang maalis? Pwede, depende kung lalalim yung mga usapin at ika nga mas lalo siyang maiipit. So sa tingin ko, yun yung pangamba para sa kanya. Good morning everyone. Kagaya nga ng inaasahan, Claire Castro is at her worst or best according sa kanya. At ito, bumabanat na naman siya at si Amy Marcos daw, Senator Amy Marcos ay galawang desperada. Totoo nga ba itong sinasabi ni Claire Castro na ito? Yan ang pag-uusapan natin sa umagang ito. Well, mapapansin nyo, iba na yung boses ko matapos ang 3 oras na tulog, back to work, attending a hearing. Pero nadaanan ko dito sa Facebook, sa TikTok, itong mga statement ni Claire Castro. And pinagtiyagaan ko po talaga na napakinggan kahit na sakit na yung tenga ko. Ewan ko kung ako lang po, baka ito naman ay akin lang ang perception. Pero alam niyo, pag pinakikinggan ko si Claire Castro, para ako nakakarinig ng tansan na kinakaya sa yero. Masakit talaga sa tenga. Ewan ko kung ako lang. But anyway, yung sinasabi niya na to na galawang desperada daw si Amy Marcos, medyo malabo yung statement mo na yan. It actually operates against you, Madam Claire. Yung galawang desperada na sinasabi niya is trying to be parang salitang kanto, salitang kalye, na parang gusto niya maging in, or talagang iyan talaga lang alam niyang sabihin. Uniform answer yan every time na may babanat sa Malacanang, sinasabi niya, galawang desperado, galawang desperada. Desperado si Amy Marcos na desperado siya saan? Nasiraan yung kanyang kapatid, nasirain ang pangalan nila, at ang katwiran niya ay ang interest daw ni Amy baka iligtas yung kanyang mga kaalyado. Talaga? I mean, sinong Pilipino, sinong ordinaryong mamamayan na makakaisip na mas pipiliin niya na protektahan ng mga taong hindi naman niya kaano-ano, hindi niya mga best friend, hindi niya mga naging matalik na kaibigan, at lalong hindi niya kaapelido or kapamilya. Pero mas pipiliin nila niyang proteksyonan ng mga ito at siraan ng kanyang kapatid at sabihin na si Bongbong Marcos ay isang tunay na drug addict. I don't think so. Pero totoo ang sinabi mo na si Amy Marcos ay galawang desperada. Pero hindi siya desperada para sa politika. What the Filipino people saw is someone who is a desperate sister. Isang desperadang ate na nagpupumilit na iligtas ang kanyang kapatid sa tiyak na kapahamakan. Yan ang nadinig namin sa kanya. Ang tinig ni Senator Amy Marcos, bagamat matalim, ramdam mo na ito ay punong-puno ng pagmamahal para sa kanyang kapatid. Pero alam mo na siya ay exasperated na siya ay pagod na. Sa mahabang panahon ng pagtatakip sa kanyang kapatid, dumating na siya doon sa sukdulan sapagkat ang sambayan ng Pilipino, ang bayang Pilipinas, ay kasama na ng naaapektuhan ng kanyang adiksyon sa droga. Kapag ang polisiya ng gobyerno ay pinatatakbo ng mga taong wala sa sariling katinuan ng kanilang isip, yan ay delikado para sa ating national na seguridad. At naiintindihan niya ni Amy Marcos. Among all of them, I think it is Amy Marcos who is the smartest of all the Marcos siblings. Si Amy Marcos po ay taga Ilocos. Ang aking pong asawa ay Ilocana, taga Paway, Ilocos Norte. At nung gobernador si Amy Marcos, madalas namin siya nakikita sa Paway, nag-iikot-ikot, kumakain doon sa mga restaurant sa harap ng Paway Church. Nakakasabay namin siya nag-grocery sa Robinson. So, Amy Marcos is a different kind of a Marcos.
She is a people person. At marunong siyang makisalamuha sa mga tao. Hindi siya elitista. At you could imagine the exasperation of this sister, itong kapatid na ito na si Amy Marcos, na makita niya yung kanyang kapatid na ginagawa ang mga bagay na ginagawa niya involving drugs. Pati ang kanyang mga pamangkin, ang kanyang hipag, si Liza Marcos is involved in it. And she is part of the family. Insider information itong kay Amy Marcos. Tayo, alam natin yan dahil sa mga bulong-bulungan, sa kwentuhan, sa itsura nilang lahat na mag-anak, sa kilos nila. Pero wala tayong diretsong kaalaman diyan. Hearsay yung sa atin. Itong si Amy Marcos, she has personal knowledge of all the things that happen. Pero, hindi natin nakita dito ang isang taong gusto lang siraan ng kanyang kapatid. I saw a sister who is desperate to save her brother. Gusto niyang iligtas ang kanyang kapatid sa kanyang tiyak na kapahamakan. Gusto ni Amy Marcos na ibangon ang pangalan ng mga Marcos dahil hindi naman siya tanga, hindi naman tanga ang sambayan ng Pilipino. Hindi natin nalilimutan kung bakit sila pinatalsik. Katiwalian ang pinag-uusapan noon. Nais siyang patunayan, ako'y naniniwala kay Amy Marcos, na sa kanyang ginawa ng paglilingkod ay ang nais niya ay patunayan na hindi sila tunay na masamang tao. Subalit, si Bongbong Marcos ay kakaiba. I think the influence of drugs and all the people around him, yung mga barkada niya, and now his own cabinet na nagmimistula o nag-aasta-astahang mga presidente at ginagamit ang titulo ni Bongbong Marcos para sa kanilang kapangyarihan. Ay ito ang tunay na nagpasama lalo sa sitwasyon ni Bongbong Marcos. At ang isang kagaya ni Amy Marcos na nakikita ito na nagaganap sa kanyang kapatid, saw this telling the truth about her brother as the final act and the only way na maililigtas pa niya ang kanyang kapatid. Hindi niya kaya nang itolerate kung anong nangyayari because the national interest is at stake. Kaya hindi ako talagang a fan, although I like Amy Marcos, ang nakita ko siya noon sa Ilocos Norte. But hindi ako fan ni Amy Marcos. But I truly admire Amy Marcos for standing up just like how she did it yesterday. Kung paano siya nanindigan kahapon, hinahangaan ko po si Amy Marcos. Napakahirap pong gawin yung ginawa niya. Napakahirap na desisyon yung ginawa ni Amy Marcos. Kaya Senator Amy Marcos, huwag mong pakinggan itong si Yussi Claire. Alam ko naman hindi mo siya pinakikinggan. But nonetheless, be assured that the people are behind you. Kami ay sumusuporta sa iyo. Kami ay naniniwala sa sinasabi mo. At ang dalangin namin ay nasa iyo. Nalukuban ng Panginoon ng proteksyon, ikaw at ang buong sambahayan mo upang malampasan natin ng sama-sama itong krisis na itong pinagdadaanan ng ating bansa. You see, when a member of the first family speaks up against her brother in using drugs, the family drama becomes a national issue. And the national issue becomes national interest. And the national interest becomes a matter of national security and survival. Salamat sa iyo, Senator Amy Marcos. At salamat sa lahat na nag-participate sa mga rally, sa Iglesia ni Cristo, sa mga kapatid nating Muslim, sa mga vloggers, ang maisog, at ang mga iba pang mga private individuals who came there on their own accord. Maraming salamat po sa pagmamahal ninyo sa bayan.